Iyon, no. Pakita ko sa inyo ang magandang view dito sa may Rojas Avenue, Davao City. Kung saan may kita natin ang ating pangmalakasang night market. Pero syempre sa portion na to dito na binidyohan natin ay walang night market dyan kasi yan, daanan ng mga jeep. Ano? Daanan ng mga jeep yan. Kaya itong parte na to dito hindi na siya inoccupied, no, ng mga magtitinda. Kasi nga daanan nga siya ng mga rutang papuntang Turil. Kasi dito sa kabilang side na yan, two-way lane na sila ngayon. Kasi dito na portion ay occupied na ng magtitinda. Ganda ng Rojas Night Market, no, sa gabi. Kakaibang siya, kakaibang hitsura. Ibig sabihin maganda. Hindi siya crowded, malinis. Tapos hindi siya polluted. Tapos may mga punong kahoy, di ba? Ganda lang. Tapos maliban sa mga punong kahoy, meron ding creek, di ba? Tapos sa Santobe, na to dito ha, itong kinatatayuan natin is gagawin na tong linear park. Magiging plaza na to dito. Tatanggalin na yung dito, yung night market, ililipat na daw kung saan saan, no? So dalawa yung pwede nating mapagpipilian. It's either dito sa may unahan, sa may coastal segment, yan, may round ball dyan area, or maaaring doon ilipat sa Times Beach. Ganda dito, diba? Ganda ng no, ng lugar ng Rojas Night Market. Park na siya. Sa ngayon hindi pa siya tuluyan na ginawang park, pero kita mo na may mga nagdi-date na, diba? May mga tumatambay na nagpapahinga, nagchichill. Night market. Dito naman na side, may mga i-exercise patawag dyan, basta nagpapafit na kailang mga katawan. May mga facilities kasi dyan yan, pwede ka mag pull up, push up, at kung ano pang mga pwedeng gawin para mag-exercise ng iyong katawan. Kita mo yan, no? Lapitan tayo ng konti sila, mamayang konti lang lapitan natin pa para mas makita natin kung ano mga pinagagawa nila dyan, kung ano yung mga ginagamit nilang mga equipment or facilities o ano man, no? So sa likuran naman natin, meron tayo ditong mga nakikitang nagdi-date or nakatambay, hindi pala nagdi-date, parang lang, parang nakaupo lang nagpapahinga, tapos may nagti-tiktok, ganon. Tapos meron tayo ditong mga pananim, may pailaw. So ang ganda na ng natin, night market, ng Rojas Avenue. Talagang malayo ang kanyang pinagkaiba. Kung balikan natin yung mga lumang video natin 2022, 2023 na hindi pa ganito, wala pang mga pailaw na gaya niyan. Ayan yan yung yung mga pinaglalambitinan nila. Push up, pull up. Tapos may mga nagbibisikleta. Ang ganda lang, nice one. Good job Davao, no, para sa paggawa ng mga ganitong facilities and amenities, no, para sa mga Pilipino, hindi lang basta Davaoenyo, kundi lahat ng mga tao sa mundo, no, napupunta dito. Kahit ikaw ay foreigner, Filipino citizenship or citizen, or Davaoenyo or Davao constituents ka man, basta lahat ito para sa bayan, sa mamamayan, no, walang pinipili. So ito yung magandang proyekto. Ito talaga dapat yung mga pinagkakagastusan ng ating bayan, pamahalaan. Hindi yung sa ayuda na napupunta lang sa botante, alam mo yon, pag hindi botante, gaya nung parang meron akong nakita kanina sa Facebook somewhere, hindi ko lang masyadong bigyan ng pansin, hindi ko nabigyan naman ng pansin, basta parang kagawad din siya, konsihal, na nagtataka siya bakit ngayon daw ang ayuda ay nakabase na sa Comelec. Di ba? Yun? Di ba dapat kasi pag sinabing ayuda, coming from DPWH, DSWD, di ba? So dapat doon ang galing yun sa DSWD, sila yung magbibigay, no, ng parang requirements, or sila yung requirements ba? Basta sila yung kung sino yung karapat dapat, di ba? Kung sino yung deserving na makatanggap. So yung ba tawag dyan, may term dyan yung ngayon kasi sa Comelec na, no, so ibig sabihin pag hindi ka botante, hindi ka registered sa Comelec, hindi ka makatanggap ng ayuda, tama, no? So parang yun. Tsaka pag ayuda kasi kapag meron lang calamities talaga dapat, di ba? Bagyo, lindol, sunog, tsaka pandemic, no?
So yung billions of billions na ano na yan, ayuda na yan na nga maliban sa hindi nga lahat makakatanggap, maliban sa selected, pinipili lang yung yung recipient, yung beneficiary, kung sino yung mas malapit sa kapitan at konsehalis, taga barangay, isa na yung pinaka priority na makakatanggap, di ba? Ay meron pang cuts. Maliban doon na downside ng ayuda, ay meron pang cuts ang mga congressman. Oo, may mga yan, example, ang mga allotted na ibibigay per head, pero beneficiary is 5,000, pero ang ibibigay yan mga 2,500, 3,500 or 3K. So yung 2,000 pesos wala na. Tiba-tiba si si congressman makakabili kaagad ng mga relo na patik, di ba? Makakabili ng mga luxury items, ng mga luxury bags, mga artista van. So dapat dito mapupunta kasi lahat talaga may kinabang. Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, Pilipino man o hindi, lahat talaga, kahit mga aso pwede dito, mga pusa, di ba? So this is where your taxes go, and ito talaga yung pinakadapat, yung very useful para sa lahat, no? For parks, open parks and spaces, para sa lahat, no? Punta pa tayo doon sa may unahan na konti, di ba? Maliban sa napakaganda ng pedestrian area, itong walkway natin, meron pang mga pananim na punong kahoy na kulay green talaga siya, like healthy, no? Siyempre gilid ba naman ng creek, may tubig, healthy talaga yan, di ba? Ganun ng napaka healthy ng mga dahon, punong kahoy. So nagbibigay siya ng lilim sa araw, tapos lamig ng hangin, siyempre, no? Kasi nagre-release siya, nagbibigay siya ng oxygen, and at the same time humihigop siya ng mga carbon dioxide, and yan, carbon dioxide. Ano ba yung mga carbon dioxide? Yun yung mga, alam niyo na yun? Oo. Alam na natin yung carbon dioxide na yan. And of course, tourist police. Ang opisina pala ng tourist police dun sa dulo nito, dun sa may Freedom Park. So ang opisina ng ng tourist police, doon kayo pwede mag-iwan ng inyong bag kung kayo ay hindi taga Davao. Okay? For example, kayo ay taga Bukidnon, Agusan, Surigao, Socsargen, even Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao del Norte. So kung kayo ay mga taga doon sa lugar na yun na akin nabanggit, ay maaari kayong tapos pupunta kayo ng Rojas Night Market at meron kayong bit-bit na mga backpacks, bag, malita, maaari kayong pumunta doon sa may tourist police office, kasi meron silang doon, pwede nyong iwanan ang inyong mga bag, pero dapat meron kayong valid ID. Yun. Pero kung taga Davao ka, tapos meron ka nalang backpack, tapos iiwan mo doon sa tourist police, hindi ka tatanggapin kasi taga Davao ka naman. So pwede mong iuwi muna sa bahay yan yung malita bago ka mamasyal sa park. Siyempre mga taga hindi taga Davao, maaaring dumaan lang, sumaglit lang, di ba? Side trip, kaya yan, ika-consider yan ng ating mga taga tourist police. Yan na siguro, we're done. Maraming salamat sa mga nanonood dyan, and bye bye, ingat sa